nakalagay pa na 7 days. Oo, isayin mo yun ngayon. Ano, i-check ko ba? Pero, Naku, nako ka na ba? Buti na po sa cellphone ko. Ayun po sabi. Hindi ko alam na meron. Pray ko lang. Ako, kita tutunod. Meron na. Pero wala kang laman. Mga 3 to 4 days daw sabi ko. Praise Jesus. Ano yung mga message mo sa iyo? inulit ng anak ko. Ang anak ko rin. Pero ang naakong ba? Nakaluna. February 9. Praise Jesus. Praise Jesus. Hindi lang niya natakot. Hindi. Yung doli nga may entrance. Kaya dami daw natin. Hindi, swerte ko lang natin na nauna ka niya. Ayun. Hintayin mo na lang. Ako rin nainip rin ako eh. Nag-apply siya. Nainip ako. February 9 pa. Malay mo maya-maya pa lang. Hindi ako February 9. Sabi nga ng anak ko, ba't kinuha nila ako ng anak ko nung una? Di niya kinuha ng picture. Tapos di ba yung forward ng group na kakayanin. Sabi ko, ganyan ang gawin mo, hanapin mo. Ako ay nagpunta sa pamakin ko. Tapos yung anak ko naman laging gabi na dito. Minsan madaling araw na. Kaya hindi niya rin ako maasikas. Tapos ginagawa nila nagmamadali. Nagkabiro rin siya na, ma, ayun nga, hindi ko nabasa. Praise Jesus. Praise Jesus. Kasi baka mamaya minsan, Magandang umaga po muli dito sa mga taga San Jose. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. 1967. Sa lahat po ng mga nagtitinda, mga nagnenegosyo sa lugar na to, sa mga namimili, sa mga dumadaan, magandang umaga po sa inyong lahat, mapagpalang umaga sa inyong lahat, sa mga taga rito sa San Jose. Ako po ay muli narito sa inyong harapan upang magbahagi ng salita ng Diyos para po sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin na tatanggap ng salita ng Diyos. Ako po ay mananalangin ng Panginoon. Salamat po. Ako po ay tinatanong muli dito po sa San Jose upang magbahagi ng iyong mga salita sa mga taga rito. Panginoon, ikaw ang mangusap sa kanila, ikaw ang mataas sa kanila, at ikaw, Panginoon, ang mapagpala sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At sa amin, Panginoon, ay dumating ang kaligtasan, anumang espiritu ng kaaway na hahadlang at nanakawin ng salita ng Diyos. Sa mga makapakikinig ay ginagapos ko mga espiritong ito at tinatapon ko pabalik sa hell in Jesus' name. At aking kinakalagan, ikaw, Holy Spirit, ang siya lamang kumilos at magsalita sa mga taga rito sa San Jose. Pagpalain mo po kami lahat ng iyong mga salita at iligtas mo po kami lahat ng iyong mga salita. And I command the mighty angels of God, malibutan ako sa lugar na ito, pantayan ako, magpalain ako. At binabalaan ko sino man manggugulo sa gawain ito ng Panginoon. God forbid the curse of God be upon you. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sapagkat ito'y gawain ng Panginoon, hindi po ito gawain ng tao. In Jesus' name, Amen. Amen.
sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buntong na anak sa Jesucristo upang na sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito pinapakita sa John 3:16 kung paano ang ating Amang nasa langit, tayo po ay lubhang minahal ng ating Amang nasa langit at ipinadala niya ang kanyang buntong na anak upang magligtas sa ating lahat sa apoy ng impyerno. Ang Panginoong Yesus, mahal din po tayo, inako ang kaparusahan na dapat ay sa atin ipapataw. Inako ng Panginoong Yesus ang lahat ng iyon alang-alang sa atin. Kaya po mga kapatid, mga taga-San Jose, dito pinapakita sa atin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya po suklian natin ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. Huwag po tayo maging palalo sa harap ng Panginoon, kundi bagkus maging mapagpakumbaba sa Panginoon. At tayo lumapit sa Kanya, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus, patuloyin si Jesus sa ating mga puso. Kaya po mga taga-San Jose, mahal po tayo ng Panginoon. Magbalik-balik na rin man natin ng mundo. Ang Panginoon ay mahal pa rin tayo. Umayaw man tayo sa Kanya, ang Panginoon ay hindi aayaw sa atin sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Subalit ang pagmamahal na yun ay ibibigay sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng habang ikaw ay nabubuhay pa. Bibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo habang ikaw ay nandito pa sa mundong ibabaw. Subalit pag tayo namatay at hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, nagmatigas tayo sa Panginoon, ang Panginoon ay hahatulan na tayo sapagkat hindi tayo nakinig nung tayo ay nabubuhay pa sa mundong ibabaw. Kaya nga po, habang tayo meron pang hininga, habang tayo nabubuhay pa, tayo po ay magsisi na sa ating mga kasalanan, magpakumbaba na sa Panginoon, at tanggapin natin siya bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Sapagkat kung tayo dadagdan ng kamatayan nang hindi natin pinagsisisihan ang ating mga kasalanan, sapagkat sabi na salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Huwag po tayong maniniwala sa mga artista na nagsasabi ng kung ano-ano, subalit walang alam sa salita ng Diyos.
At sila ay mga nagpapalago pa sa Panginoon. Ang gusto kasi nila at ang karamihan mga tao, ang tao mabubuhay sa kasalanan at pagkatapos gusto niya pupunta pa siya sa langit. Kapatid, walang ganon. Walang ganon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang sino man sa atin dito makapagmamalaki sa Panginoon